15 taong katapatan, tinapos ng isang marahas na sampal sa mismong gabi ng aming anibersaryo. Habang nilalamig ako sa kalsada, nagpapakasasa si Dario at ang kanyang buntis na kalaguyo sa aking penthouse. "Lumayas ka, wala kang silbi?" sigaw niya. Ngunit bago sumikat ang araw, binalot sila ng takot nang ma-freeze ang lahat ng kanilang accounts at ma-evict sila ng aking kumpanya. Patay na ang matitiising asawa. Nagbalik na ang reyna ng Villarreal. Paano haharapin ng mga linta ang aking pinal na paghatol? Maingat kong pinupunasan ang pilak na tinidor at kutsara habang inaayos ang mga sariwang puting rosas sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling kahoy ng mahogany. Ang liwanag mula sa kristal na chandelier ay nagbibigay ng marangyang ningning sa buong penthouse dito sa Makati, tila ba naghahanda ako para sa isang perpektong gabi ng aming 15 anibersaryo ng kasal? Ngunit bago ko pa man mailapag ang huling baso ng alak, narinig ko ang pamilyar na yabag ng sapatos ni Dario. Kasunod ang boses niyang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. "Iligpik mo na ang mga gamit mo, amihan, dahil si Isabel na ang titira rito simula bukas." Lumingon ako ng dahan-dahan. Nakatayo si Dario sa tapat ng pinto habang nakakapit sa kanyang braso. Si Isabel, na may peking lungkot sa mga mata, at sa likod nila ay ang aking biyena na si Doña Brigida na nakataas ang no. Ang kapal ng mukha na dinala ng aking asawa, ang kanyang kabit sa mismong gabi ng aming anibersaryo, ay tila isang malaking insulto na sadyang itinapon sa aking mukha. "Huwag ka nang umarte na parang biktima rito," amihan ang matigas na saad ni Doña Brigida habang naglalakad patungo sa akin at tinitingnan ang aking simpleng kasuotan ng may pandidiri. 15 taon ka naming pinatira rito nang lebre binigyan ng marangyang buhay. Pero ni hindi mo man lang mabigyan ng anak ang aking pamilya. Panahon na para magkaroon naman ng silbi ang penthouse na ito para sa tunay na magdadala ng tagapagmana ng pamilya Manansala. "Ate amihan, sorry talaga. I didn't mean to ruin your anniversary," ang mapagkunwaring bulong ni Isabel habang dahan-dahang humahawak sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ito mula sa akin. "Pero kailangan ko lang talaga ng tahimik at ligtas na lugar para sa baby namin ni Dario. Sabi kasi ni Dario, ikaw naman daw ang laging abala sa kung ano-anong maliliit na trabaho mo sa labas, kaya mas mabuti kung magpaparaya ka muna para sa amin." Tinitigan ko silang tatlo ng walang kurap. Ang bawat salita ng kanilang pagmamalaki at gaslighting ay tila mga linta na sumisipsip sa aking pasensya. Subalit na natiling walang emosyon ang aking mukha. Inilapag ni Dario ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa, katabi ng bouquet ng mga puting rosas. "Pirmahan mo na ang deed of transfer na ito, amihan. Ililipat natin ang pangalan ng penthouse kay Mama at pagkatapos ay kay Isabel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil ako naman ang nagpapakain sa'yo sa loob ng 15 taon na ito. Sundin mo na lang ako para hindi ka mapahiya." Tiningnan ko ang dokumento bago muling ibinalik ang aking paningin kay Dario. "Kaya ba hindi mo binabasa ang mga papeles ng kumpanya, Dario? Dahil ba masyadong abala ang iyong isip sa pagpaplano ng buhay kasamang ibang babae gamit ang pera na hindi mo naman pinaghirapan?" Ang mahinang tanong ko ay tila sumugat sa kanyang marupok na pride bilang lalaki. Nakita ko ang biglang pamumula ng kanyang muka at ang galit na gumuhit sa kanyang mga mata nang mapansin ang aking kawalan ng takot. "Amihan, huwag mo akong dumaan sa ganyang uri ng tingin. Isang walang kwentang asawa na baog ang wala ring karapatang sumagot sa akin ng ganyan." Ang sigaw ni Dario ay sinundan ng isang mabilis at malakas na pagtaas ng kanyang kamay. Ang hampas ng kanyang palad ay dumapo sa aking kanang pisngi, isang mabilis na puwersa na nagdulot ng lasang kalawang sa aking bibig. Ang init ng dugo ay dahan-dahang gumuhit mula sa gilid ng aking labi, ngunit ang sakit sa aking balat ay hindi man lang umabot sa aking diwa. Tila ba, isang mahabang panaginip ang nagtapos sa sandaling iyon. Sa loob ng 15 taon, hinayaan ko silang isipin na sila ang nagmamay-ari ng lahat ng marang, yang bagay na ito, habang ako ang lihim na nagbabayad ng bawat sentimo ng kanilang utang at luho, bilang tunay na CEO ng Villarreal Land. Ngayon ang bawat patak ng aking pasensya ay tuluyan ng nag-freeze. Naging matatalas na kristal ng yelo na handang sumaksak sa kanilang mga leeg.
Hindi na ako ang amihan na naging alipin ng tungkulin at pag-ibig. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking tayo. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang likod ng aking kamay at tiningnan si Dario nang may nakapanghiilakbot na katahimikan. Ang aking mga mata ay walang kahit na anong bakas ng luha, kundi isang malamig at patay na enerhiya na tila natpabilis ng tibok ng puso ni Dario sa takot. Isyan lang ba ang kaya mo, Dario? Ang mahinang bulong ko ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa buong silid. Napaatras ng isang hakbang, si Dario ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pagkalito dahil sa aking hindi inaasahang reaksyon. Anong ibig mo sabihin, pirmahan mo na ang papel dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal? Ang tunog ng pagbagsak ng gintong singsing sa ibabaw ng mahogani na mesa ay tila huling batingaw ng aming kasal. Inilapag ko rin ang aking mga susi sa tabi nito. Congratulations sa bagong buhay ninyo rito. Sana ay kayanin ninyong bayaran ang presyo ng lahat ng ito. Hindi ko na sila hinaya ang makasagot. Lumakad ako palabas ng penthouse ng may tuwid na likod, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Doña Brigida at ang naguguluhang tawag ni Dario. Pumasok ako sa elevator at kinuha ang aking personal na telepono mula sa aking bulsa. Tinawagan ko ang nag-iisang tao na nakakaalam ng aking totoong pagkakakilanlan. Leandro ang aking malamig na panimula nang sumagot si Ate Leandro Sison. Yes, Chairman Amihan. I-activate mo na ang Protocol Yelo. I-freeze ang lahat ng bank accounts sa ilalim ng pangalan ni Dario Manansala. Bawiin ang lahat ng luxury cars na nakarehistro sa ilalim ng mga subsidiary companies ng Villarreal Land na ginagamit niya. At ihanda ang notice of eviction para sa penthouse bukas ng 8:00 ng umaga. Gusto kong makita silang nakatayo sa kalsada bago magtanghalian. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ng pagsang-ayon ni Leandro sa kabilang linya. Masusunod po, Chairman. Matagal ko na pong hinihintay ang utos na ito. Lumabas ako ng labi ng gusali. Ang malamig na patak ng ulan ay nagsimulang gumuhit sa salamin ng naghihintay na itim na SUV habang ang lungsod ng Makati ay nagiging isang madilim na tanghalan para sa aking pagbabalik bilang tunay na reyna ng mga Villarreal. Mula sa likod ng madilim na salamin ng aking sasakyan na nakaparada sa tapat ng Marang, yung condominium tower sa Makati, pinanood ko ang dahan-dahang pagguho ng kaharian ng mga linta. 8:00 pa lamang ng umaga, ngunit ang sikat ng araw ay sapat na upang bigyang diin ang bawat detalye ng kanilang nalalapit na kahihiyan. Sa loob ng mamahaling cafe sa ibaba ng gusali, nakikita ko si Dario at si Isabel sa pamamagitan ng malalaking bintanang salamin. Masaya silang nagtatawanan habang pumipili ng mga mamahaling putahe para sa kanilang almusal, tila ba mga hari at reyna na nagmamay-ari ng buong mundo. Inabot ni Dario ang aking itim na credit card sa kahera. Nang may malawak na ngiti ang kanyang katawan ay puno ng yabang na tila ba bawat sentimo sa card na iyon ay galing sa sarili niyang pawis. Subalit ang ngiting yon ay biglang napawi nang makita ang kahera na dahan-dahang umiling. Nakita ko kung paano sunod-sunod na dumaan ang pula at berdeng ilaw sa terminal ng bangko na nagpapahiwatig na ang card ay tuluyan ng hinarangan. Sumigaw si Dario, iwinawagayway ang kanyang kamay sa mukha ng kahera. Habang si Isabel ay nagsimulang lumingon sa paligid dahil sa kahihiyan. Inilabas ni Dario ang iba pa niyang mga credit card mula sa kanyang pitaka, ngunit bawat isa sa mga ito ay nagbigay ng parehong resulta tinanggihan, hinarangan at walang silbi. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, ang ingay ng isang malaking truck na huminto sa tapat ng valet parking ay umagaw sa kanyang atensyon. Isang flatbed tow truck ang dahan-dahang nagbaba ng mga bakal na kadena nito upang iangat ang kulay pulang Porsche na itinuturing ni Dario na kanyang pinakamahalagang ari-arian. Patakbong lumabas si Dario mula sa cafe, sumisigaw sa mga tauhan ng kumpanya, habang si Isabel ay sumusunod sa kanya na halos maiyak na sa kahihiyan habang pinapanood ng mga nagdaraang tao sa tapat ng gusali. Ano ang ginagawa ninyo sa sasakyan ko, pulis? Ang tatawagan ko? Ang sigaw ni Dario ay binalot ng galit habang sinusubukan niyang harangan ang mga tauhan ng kumpanya. Ngunit ang kinatawa ng aming logistics division ay walang emosyong nag-abot ng isang dokumento. Ang sasakyan ito ay nakarehistro sa ilalim ng Villarreal Lancer.
May utos kami mula sa pamunuan na bawiin ang lahat ng ari-arian ng kumpanya na kasalukuyang ginagamit ng mga hindi autorisadong tao ang malamig na tugon ng kinatawan habang patuloy na itinataas ng truck ang sasakyan nang walang pag-aalinlangan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng elevator ng gusali at patakbong lumabas si Doña Brigida na hawak ang kanyang maliit na kahon ng alahas habang hinahabol ng dalawang security guard ng gusali. Sumisigaw ang matanda pilit na bumabalik sa loob, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya na tila ba mga pader na bato na walang pakiramdam. Bitiwan ninyo ako. Ako ang ina ng may-ari ng penthouse na ito. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang harangan ako sa sarili kong tahanan? Ang galit na boses ni Doña Brigida ay umalingaw-ngaw sa buong labi na nakakuha ng pansin ng lahat ng mga nakatira sa marangyang kondominium. Wala na ho kayong access sa unit, ma'am. Naka-lockout na po ang inyong mga keycard mula pa kanina. Ang magalang ngunit matigas na tugon ng Chief Security ng gusali. Lumabas mula sa opisina ang General Manager ng condominium, si Ginoong Javier, na may hawak na opisyal na Notice of Eviction. Hindi niya pinansin ang mga mura at sumbat ni Doña Brigida at ang mga pagbabanta ni Dario. Sa halip, dahan-dahan niyang inihayag ang dokumento na may lagda at selyo ng aking kumpanya. Dahan-dahang umusad ang aking itim na SUV patungo sa gilid ng bangketa direkta sa tapat ng kung saan nakatayo ang tatlong nagwawalang linta. Binaba ko ang salamin ng sasakyan ng sapat lamang upang makita nila ang aking mga mata sa likod ng aking itim na sunglasses. Inumin ko ang aking umagang espresso habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha na biglang napuno ng takot at pagkilala nang makita ako. Agad na lumapit si Ginoong Javier sa aking sasakyan dahan-dahang. Yumukod ng may malalim na paggalang na tila ba isang reyna ang kanyang kaharap. Magandang umaga po, Chairman Villarreal. Ang unit po ay matagumpay ng nasil at ang lahat ng mga Hindu-autorisadong tao ay nailabas na mula sa ari-ari ng inyong pamilya. Nalaglag ang panga ni Dario habang si Doña Brigida ay nanginginig ang buong katawan habang itinuturo ako ng kanyang daliri na puno ng peking ginto. Ikaw anong kalokohan ito? Amian? Magnanakaw ka. Bahay ito ng anak ko Dario. Sabihin mo sa akin na walang katotohanan ang mga ito. Tumingin ako sa kanila nang walang kahit na anong galit o pagnanais na sumigaw. Ang aking boses ay nanatiling banayad. Ngunit may bigat na tila isang pader na babagsak sa kanila. Mamasyal muna kayo sa paligid ng Makati habang may oras pa kayo, Dario. Dahil bukas, kahit ang hangin na nilalahap mo sa lungsod na ito ay sisingilin ko sa'yo. Itinaas ko ang salamin ng sasakyan na tuluyang nagputol sa kanilang mga sigaw at pagmamakaawa. Habang dahan-dahang umaandar ang aking sasakyan palayo, tiningnan ko ang tablet na nasa aking kandungan. Isang notification ang lumitaw mula sa spyware na ipinalagay ko sa telpono ni Dario. Isang telpono na binabayaran ng aking kumpanya. Nagsimimulang mag-vibrate ang telepo ni Dario sa kanyang nanginginig na kamay sa gitna ng init ng sikat ng araw sa Makati. Ang pangalan ni Renato Alcantara ay lumitaw sa screen. Sinagot ito ni Dario nang may takot at ang boses ni Renato ay narinig ko rin sa pamamagitan ng aking receiver. Dario, anong nangyayari sa mga accounts mo? Bakit hinarangan ng bangko ang mga huling pondo i-transfer mo na ang natitirang 50 milyong piso mula sa reserve account ng Villarreal Land? Ngayon din, bago pa ito malaman ng misteryosong bagong CEO. Kung hindi mo ito magagawa ngayon, pareho tayong madudurog. Nakita ko mula sa aking side mirror kung paano tuluyang nawalan ng kulay ang mukha ni Dario habang hawak ang nag-iinit na telepono habang ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang nopatungo sa kanyang nanginginig na labi. Ang opisina ni Ate Leandro Sison sa Bonifacio Global City ay puno ng katahimikan malayo sa maingay at magulong mundo ng Makati na iniwan ko kaninang umaga. Dito sa loob ng silid na nababalutan ng makakapal na salamin at amoy ng mga lumang libro, nararamdaman ko ang tunay na bigat ng laban na aking pinaso. Tumayo si Leandro mula sa kanyang executive chair at lumapit sa isang lihim na vault na nakabaon sa dingding ng kanyang opisina. Sa pamamagitan ng kanyang dahan-dahang pag-ikot sa dial ng vault, bumukas ang mabigat na pinto nito na naglalantad sa mga dokumentong matagal naming inihanda para sa araw na ito.
Inilapag ni Leandro ang makakapal na folder sa ibabaw ng lamesang kristal sa aking tapat. Ito ang mga tunay na audited financial reports ng Villarreal Land mula sa nakalipas na 5 taon. Amihan ang seryosong saad ni Leandro habang inaayos ang kanyang salamin. Ang mga ulat na ito ay hindi kailanman nakarating sa kaalaman ng publiko o kahit sa mga karaniwang board members. Tiningnan ko ang mga numero ang bawat pirma na pamilyar sa aking mga mata. Ipinaliwanag sa akin ng aming forensic accountant na ang pagkawala ng pera ay hindi lamang dahil sa simpleng luho ni Dario o sa kasakiman ng kanyang ina. May mas malalim na agos sa ilalim ng tubig. Si Dario ay ginamit lamang na pain ni Renato Alcantara. Bawat transaksyon na ginawa ni Dario upang maglipat ng pondo patungo sa kanyang personal na account ay may kasunod na pagbili ng shares sa ilalim ng mga peking kumpanya na pagmamay-ari ni Renato. Sinasadya nilang pahinain ang pananalapi ng Villarreal Land upang palabasin na malugi ang kumpanya na magbibigay kay Renato ng pagkakataon para sa isang hostile takeover. Ngunit may isang dokumento na hindi ko inaasahang makita sa araw na ito. Inilabas ni Leandro ang isang manipis at lumang Manila folder mula sa ilalim ng mga papeles. Ang kanyang muka ay napuno ng pag-aalinlangan, tila ba nag-iisip kung handa na akong makita ang nilalaman nito? Tungkol ito sa aksidente ng iyong ama Amihan, ang mahinang saad ni Leandro. Nagpagawa ako ng independiyenteng investigasyon sa mekaniko na sumuri sa sasakyan ng iyong ama, Lab, in 5 taon na ang nakalilipas. Ang opisyal na ulat ng pulisya noon ay nagsabing nawala ng preno ang sasakyan dahil sa lumang piyesa. Nuwit ayon sa nakatagong ulat ng mekaniko, sadyang pinutol ang preno gamit ang isang matalas na kagamitan bago pa man lumabas ang sasakyan sa garahe. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. At ang pinakamasakit na bahagi, Amihan. Inabot ni Leandro ang isang kopya ng gate pass ng pribadong garahe ng aming pamilya nung gabing yon. Ang pirma na nagpapahintulot sa pagpasok ng hindi kilalang tao sa oras ng hating gabi ay walang iba, kundi ang pirma ni Dario Manansala. Sa sandaling yon, ang aking puso ay tila napuno ng lason. Ang 15 taon ng aming pagsasama ay hindi lamang pala isang kwento ng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang detalyado at malamig na plano. Hindi ako pinakasala ni Dario dahil sa pag-ibig o kahit sa simpleng pagnanais na umangat sa buhay pagkatapos mamatay ng aking ama. Ipinadala siya ni Renato upang ligawan ako upang masiguro na mananatili akong bulag sa katotohanan habang unti-unti nilang kinukuha ang lahat ng pag-aari ng aking pamilya. Dahan-dahan kong kinuha ang lumang litra ng aking ama na nakalagay sa ibabaw ng aking bag. Tinitigan ko ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal. Nahuli kong nakita nung ako ay isang bata pa lamang. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Ang pighati ay tuluyan ng pinalitan ng isang matigas. At walang awang determinasyon na tapusin ang laban na ito. Inabot ko ang aking mamahaling fountain pen. Sa pamamagitan ng isang mabilis at dinalang galit na sulat nilagdaan ko ang formal na kasong kriminal para sa plunder qualified theft at murder laban kina Dario Manansala at Renato Alcantara. Ito na ang huling pirma na kailangan mo, Leandro, ang malamig kong saad habang ibinabalik ang takib ng aking panulat. Siguraduhin mong walang makakalabas sa silid na ito hanggang sa dumating ang gabi ng gala. Bago pa man makasagot si Leandro, ang dahan-dahang pag-ilaw ng pulang babala sa screen ng kanyang laptop ay umagaw sa aming atensyon. Isang mabilis na notification mula sa cybersecurity system ng Villarreal Corp ang lumitaw sa monitor. Amihan, may nagtatangkang pumasok sa restricted archives ng kumpanya gamit ang lumang ID at password ng iyong ama nang nag-aalalang saad ni Leandro habang mabilis na tinatype ang mga command upang harangan ang hacker. Ginagawa ito ngayong din mula sa isang hindi kilalang IP address sa labas ng bansa. Ang marangyang restaurant sa loob ng isang 5 buhangining hotel sa Bonifacio Global City ay puno ng banayad na tugtog ng biolin at mahihinang tawanan ng mga mayayamang negosyante. Kasalukuyan akong nakikipagtanghalian sa 3 sa mga pinakamalaking babaeng investor ng Villarreal Land upang pag-usapan ang mga detalye ng darating na Grand Gala.
Subalit ang kapayapaan ng silid ay biglang naputol nang marinig ko ang isang pamilyar at mataring na boses mula sa bukana ng restaurant. Nalagpasan ni Doña Brigida ang mga receptionist ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo at ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit habang mabilis na naglalakad patungo sa aming lamesa. Nang makarating siya sa aking tapat, itinuro niya ako ng kanyang nanging inig na daliri na naging dahilan upang tumahimik ang mga kasama ko sa lamesa at lumingon ang mga katabing siksik na customer. Walang utang na loob. Ingrata ang sigaw ni Doña Brigida ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpababa sa klase ng marangyang restaurant. Matapos ka naming kupkupin ng pamilya ko, matapos ka naming pakainin at bigyan ng respet, adang apelido sa loob ng 15 taon layon ay gaganituhin mo kami. Pinalayas mo kami sa penthouse at hinayaan mong matulog ang asawa mo sa kung saan-saan ng walang pera. Hayop ka, amihan, hindi ko binago ang aking posisyon. Nanatili akong nakaupo nang tuwid dahan-dahang kinuha ang aking tasa ng tsa at uminom ng isang maliit na hago. Nang ibaba ko ang porsela ng tasa sa ibabaw ng platito nito nang walang kahit kaanting tunog, tinitigan ko siya ng aking mga matan. Walang kahit anong takot o pagkabahala. Ang aking katahimikan ay tila lalong nagbabaliw sa kanya sa galit. Dahan-dahan kong binuksan ang aking katad na bag at inilabas ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na resibo at bank transfers. Apelito Doña Brigida, ang aking boses ay nanatiling kalmado. Ngunit may talas na narinig ng bawat tao sa paligid. Ang apelidong Manansala ba na binabanggit mo ay ang parehong apelido na ginamit mo upang bayaran ko ang iyong 15 milyong pisong utang sa sugal sa City of Dreams noong nakaraang taon? O ang parehong pangalan na pumirma sa 8 milyong pisong halaga ng mga vintage na alahas sa Green Hills na hanggang ngayon ay ako ang nagbabayad gamit ang aking personal na holding company? Natahimik ang buong restaurant. Ang mga mayayamang kababaihan na nakaupo sa katabing lamesa na ang ilan ay mga dating kaibigan ni Brigida sa lipunan ay nagsimulang magsismisan at magtakit ng kanilang mga bibig sa gulat. At tungkol naman sa sinasabi mong, pinakain ninyo ako ang pagpapatuloy ko habang dahan-dahang binubuklat ang mga papeles? Ang kalahating milyong pisong buwan ng allowance na ipinagmamayabang mo sa iyong mga kaibigan na galing daw sa pagsisikap ng iyong anak ay direktang galing sa aking personal na pondo. Sa loob ng 15 taon si Dario ay walang ibang ginawa kundi gastusin ang pera ng aking pamilya. Habang ikaw naman ay nagpapakasasa sa karangyaan na ako ang nagbabayad. Sino na yan sa atin? Ang walang utang na loob, Doña Brigida. Nawala ng kulay ang muka ng matanda. Ang kanyang labi ay nanginginig at hindi siya makapagsalita. Sa kanyang pagmamadaling umatras dahil sa kahihiyan na tamaan niya ang gilid ng aming lamesa na naging dahilan upang mahulog ang kanyang mamahaling bag na gawa sa peking balat ng buwaya. Bumukas ito sa sahig na naglantad sa kanyang mga peking kosmetiko at mga hiram na alahas na nagkalat sa maruming sahig ng restaurant. Sinubukan niyang pulutin ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto sa tindi ng kahihiyan at galit. Nagtagpo ang aming mga mata at binigyan ko siya ng isang maliit, malamig na ngiti. Lumapit ang 3 security guard ng hotel maingat, ngunit matigas na hinawakan si Brigida sa braso at dinala siya palabas ng restaurant habang ang mga tao ay nagsisimulang kumuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga telepono. Pagkatapos ng tanghalian, sumakay ako sa aking sasakyan upang bumalik sa opisina. Habang tahimik na umaandar ang sasakyan sa gitna ng trapiko ng BGC, naramdaman ko ang sunod-sunod na panginginig ng aking telepo no sa ibabaw ng upuan. Kinuha ko ito at tiningnan ng screen. Isang bagong mensahe ang dumating, ngunit ang pangalan ng nagpadala ay naging dahilan upang pansamantalang huminto ang aking paghinga. Ang mensahe ay galing sa lumang numero ng aking ama, isang numerong matagal ng patay at hindi ginagamit. Ang nakasulat sa mensahe ay maikli, ngunit naglalaman ng matinding babala. Huwag kang pumunta sa gala. Ang malambot at paulit-ulit na tunog ng notification chimes ay patuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sasakyan habang ang aking isip ay nagsisimulang maghanap ng sagot sa misteryong ito. Ipinakita ko kay Leandro ang misteryosong mensahe mula sa lumang numero ng aking ama, subalit
Pareho kaming nagpasya na hindi muna pwedeng mag-aksaya ng oras sa pag-aalangan. Sa halip na matakot, mas lalo naming hinigpitan ang hawak sa leeg ng aming tunay na mga kaaway. Alam kong kapag ang isang mabangis na hayop ay dinala mo sa gutom, gagawa ito ng paraan upang makalabas, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang sarili niyang kamatayan. At si Dario ay hindi nigo sa aking inaasahan. Dahil sa panggigipit ni Isabel na ayaw maranasan ang mamuhay sa isang mababang kalagayan, naghanap si Dario ng mabilis na paraan upang makakuha ng malaking halaga ng pera. Sa loob ng kanyang madilim at amoy-amag na kwarto sa isang murang motel sa Pasay, nakita ko siya sa pamamagitan ng ulat ng aming mga tauhan na hawak ang kopya ng isang titulo ng lupa na pagmamay-ari ng Villarreal Land. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, sinubukan niyang salsalin ang aking pirma sa isang special power of attorney upang ibenta ang lupain sa isang mabilis na off-market na transaksyon. Hindi niya alam na ang pribadong broker house na kanyang tinawagan para sa mabilis na bentahan ay isang dummy company na matagal nang binuo ng aking legal team. Hapon ng araw na iyon, nakaupo ako sa aking executive chair sa Villarreal Tower habang pinapanood sa aking laptop ang live feed mula sa mga nakatagong camera sa opisina ng broker. Pumasok si Dario na nakasuot ng kanyang huling malinis na designer suit. Sinusubok ang ibalik ang kanyang lumang yabang. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Iniharap niya ang mga peking dokumento sa aming tauhan na nagpanggap na kinatawan ng isang dayuhang mamumuhunan. Nang ilapat ni Dario ang kanyang panulat sa ibabaw ng kontrata upang pirmahan ang bentahan ang bawat galaw ng kanyang kamay at ang kanyang muka ay malinaw na nakuna ng high-definition camera na nakatago sa loob ng pader na orasan. Hindi lamang siya pumirma. Nag-iwan din siya ng kanyang thumbprint sa dokumento na nagtatakda sa kanyang sarili bilang isang kriminal na nandaraya sa kumpanya. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik si Dario sa motel na may hawak na isang check na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang checking walang laman na dadaan sa mahabang proses o bago mabatid na ito ay walang silbi. Sa loob ng maliit na silid, nagbuhos si Dario ng murang sparkling wine sa 2 baso na may lamat mula sa banyo ng motel. Sinasabi ko sa iyo, Isabel, hindi ako matatalo ng babaeng yun ang mayabang na saad ni Dario. Habang iniaabot ang baso kay Isabel na ngayon ay may malawak na ngiti muli sa kanyang mga labi. Ang akala ni Amihan ay kontrolado niya ang lahat. Ngayong may 50 milyon na tayo, hahayaan ko siyang mamatay sa inggit habang nasa ibang bansa tayo. Hinalikan ni Isabel si Dario sa pisingi habang pinagmamasdan ang tseke na tila ba ito ang kanilang kaligtasan. Tumingin ako palayo sa screen ng aking laptop, nararamdaman ng isang malalim na kasiyahan sa aking dibdib. Ang bitag ay tuluyan ng sumara sa kanyang leeg. Tumawag si Leandro sa aking telepon. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono ng tagumpay. Amihan ng mga dokumento ng pagsisalsal ni Dario ay opisyal nang naisumetet sa piskal. Ang warrant of arrest para sa qualified theft at estafa ay kasalukuyan ng ginagawa sa opisina ng piskal. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, nagpatuloy si Leandro sa isang balita na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Pero may mas malaking problema, Amihan. Natuklasan ng aming cybersecurity team na si Renato Alcantara ay matagumpay na nakapasok sa aming server gamit ang hacked ID ng iyong ama. Nag-ischedule siya ng isang malaking anunsyo sa gabi ng Grand Gala bukas. Idedeklara niya ang sarili bilang bagong chairman at ililipat ang huling reserba ng kumpanya bago matapos ang gabi. Ang matatag at pare-parehong tunog ng makina ng printer sa opisina ni Leandro ay patuloy na umiral sa kabilang linya habang inilalabas nito ang mga opisyal na dokumento ng warrant of arrest na gagamitin namin laban kay Dario bukas ng gabi. Ang silid ng pagpupulong ng mga board of directors sa pinakatuktok ng Villarreal Tower sa Makati ay puno ng mabigat na tensyon. Mula sa aking lihim na lokasyon, pinanood ko sa pamamagitan ng sistem ng kumpanya ang pagpasok ni Renato Alcantara at Dario Manansala. Tuwid ang lakad ni Dario, sinusubukang ibalik ang kanyang lumang yabang dahil naniniwala siyang hawak pa rin niya ang suporta ni Renato, habang si Renato naman ay may hawak na mga dokumentong naglalayong ilipat ang aking mga share sa kumpanya sa ilalim ng kanilang kontrol.
Tumayo si Dario sa tapat ng lamesa ng boardroom, inililibot ang kanyang tingin sa mga board director na may halong pagmamalaki. Mga kasama sa board ang aking asawa na si Amihan Villarreal ay kasalukuyang hindi fit na mamuno sa kumpanya. Ang mayabang na panimula ni Dario habang iniaabot ang mga peking medical na dokumento. Masyado nang naging unstable ang kanyang isip sa mga nakalipas na araw at mas mabuti kung ililipat sa akin bilang kanyang asawa ang kontrol ng kanyang mga share upang si Renato Alcantara ang mamuno bilang bagong chairman. Bago pa man makasagot ang mga board member, ang malaking screen sa dulo ng boardroom ay dahan-dahang bumaba at kusang nagbukas. Ang asul na liwanag mula sa projector ay tumama sa mukha ni na Renato at Dario na naglantad sa aking mukha na malinaw at kalmado na nakaupo sa aking executive office. Magandang umaga mga kasama sa board ang aking bana. Ngunit malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan upang mapatayo si Dario sa gulat. Humihingi ako ng paumanhin kung hindi ako makakarating ng pisikal sa araw na ito dahil kasalukuyan kong sinisiguro ang pananalapi ng ating kumpanya. Ngunit narinig ko na may matinding pag-aalala ang aking asawa sa aking kalusugan. Agad kong ipinakita sa screen ang mga orihinal na audited financial reports na nakuha namin ni Leandro. Ang mga slide ay nagpapakita ng sunod-sunod na paglilipat ng higit sa 200 milyong piso mula sa reserve fund ng kumpanya patungo sa mga dummy accounts na pagmamay-ari ni Renato na may pirma ni Dario bilang authorizing officer. Ang bawat pirma na nakikita ninyo rito ay dumaan sa personal na pag-apruba ni Dario Manansala ang pagpapatuloy ko habang tinititigan sila sa pamamagitan ng camera. At ang bawat sentimo ng perang ito ay napunta sa mga kumpanya ni Renato Alcantara. Nagsimulang magbulungan ang mga board members nang may halong galit at pandidiri habang nakatingin kay Renato. Sa sandaling yon, nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Renato. Bilang isang kilalang buwaya sa komersyo, alam niya kung kailan dapat isakripisyo ang kanyang pain upang iligtas ang sarili. Agad na tumayo si Renato. Itinuro si Dario ng kanyang daliri ng may galit na boses. Kasinungalingan ito, wala akong kinalaman sa pagnanakaw na ito. Si Dario ang lumapit sa akin at nakiusap na tulungan ko siyang ilipat ang mga pondo dahil sa kanyang mga utang sa sugal. Siya ang pumirma ng lahat ng ito. Nalaglag ang panga ni Dario, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagtataksil ng kanyang sariling mentor. Anong sinasabi mo, Renato? Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sabi mo ay puprotektahan mo ako. Sa pamamagitan ng screen, dahan-dahan kong inikot ang aking executive chair habang tinagmamasdan ang nanginginig na labi ni Dario. Ang pagtataksil ng dalawang masasamang tao sa harap ng maraming saksi ay nagbigay sa akin ng isang malalim na kasiyahan. Natapos ang pagpupulong nang may kasunduan na hihintayin ng board ang formal na investigasyon ng pulisya. Paglabas si Dario sa elevator sa lobby ng gusali, sinalubong siya ng isang malaking kumpol ng mga mamamahayag at mga cameraman na matagal nang binalaan ng aking kupunan tungkol sa kanyang mga kaso ng domestic abuse at estafa. Ang sunod-sunod na nakasisilaw na flash ng mga camera ay tumama sa mukha ni Dario habang ang mga reporter ay naguunahan sa pagtatanong at pag-abot ng kanilang mga mikropo no sa kanyang natatakot na mukha. Gabi ng araw na yon, sinubukan ni Renato Alcantara na gamitin ang kanyang huling baraha, ang karahasan. Sa tindi ng kanyang desperasyon na makuha ang mga orihinal na ebidensya ng kanyang pagnanakaw at ang ulat tungkol sa pagpatay sa aking ama, nagpadala siya ng 3 bayarang tauhan upang pasukin at sirain ang opisina ni Ate Leandro Sison sa Bonifacio Global City. Pinasok ng mga lalaki ang gusali sa gitna ng kadiliman na may dalang mga kagamitan upang sirain ang mga vault at kuhanin ang mga hard drive. Subalit ang kanilang pagtatangka ay naging isang malaking kabiguan. Matagal ko nang inasahan ang ganitong uri ng maruming hakbang mula kay Renato. Kaya't naglagay ako ng isang pangkat na mga elite na security guards na dating miyembro ng militar upang bantayan si Leandro at ang kanyang mga dokumento ng bawat oras. Bago pa man makalapit ang mga tauhan ni Renato sa vault, mabilis silang pinatumba at pinigilan ng aking security team nang walang kahit anong ingay habang ang mga CCTV camera ay malinaw na nagtatala sa bawat segundo ng kanilang pagkakasala. Samantala sa isang amoyosing motel sa Loton,
nalaman ni Isabel mula sa balita sa telebisyon na si Dario ay hindi lamang walang pera, kundi may kasunod na warrant of arrest para sa qualified theft at estafa. Bilang isang kilalang linta na nabubuhay lamang para sa pera, hindi nag-atubili si Isabel na gumawa ng sarili niyang hakbang. Habang si Dario ay natutulog dahil sa pagod at takot, kinuha ni Isabel ang lahat ng natitirang alahas mga designer bags na binili ko gamit ang aking pondo at ang huling cash na nasa pitaka ni Dario. Lumabas siya ng motel sa gitna ng gabi na iniwan si Dario na walang kahit isang piso sa kanyang bulsa. Nang magising si Dario sa madaling araw at mabatid na iniwan siya ng babaeng ipinalik niya sa akin, tuluyan nang nawala ang kanyang natitirang katinuan. Sa tindi ng takot at lamig, lumabas siya ng motel at gumamit ng isang pampublikong telpo no sa kalsada upang tawagan ako. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ring ng aking telpo no habang nakaupo ako sa aking study room. Sinagot ko ito ng may malalim na katahimikan. Amihan? Please iligtas mo ako. Ang umiiyak at nanginginig na boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Sila Renato ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Nagkamali ako. Amihan? Mahal kita, naging anibersaryo natin nung isang gabi. Please, bigyan mo ako ng pera para makalabas ng bansa. Hindi ko kakayanin sa kulungan. Tiniis ko ang kanyang nakakaawang pagmamakaawa nang walang kahit isang patak ng luha. Ang bawat salita niya ay tila isang hungkag na tunog ng isang taong walang kwenta. Dario ang aking banayad. Ngunit nakakapangilabot na sagot ay naging dahilan upang tumahimik ang kanyang pag-iyak. Hindi ko sinira ang buhay mo. Pinayagan ko lang ang aking sarili na ipakita sa buong mundo kung sino ka talaga. At tungkol sa iyong pagmamakaawa, masanay ka na sa lamig dahil doon ka mananatili sa mahabang panahon. Ipinatong ko ang telepono nang walang pag-aalinlangan. Pagbaba ko sa aking executive office sa Villarreal Tower, nakita ko ang isang maliit na pakete sa ibabaw ng aking lamesa na walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan kong binuksan ang pakete. Sa loob nito ay isang lumang kahon na pelos at nang buksan ko ito, naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng tibok ng aking puso. Ito ang lumang pilak na wristwatch ng aking ama, ang relos na suot niya noong gabi ng kanyang aksidente. Ang salamin nito ay may malaking lamat at sa katad na strap nito ay may tuyong mansa ng maitim na dugo na matagal nang natuyo. Ang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga mechanical na gears sa loob ng relos ay patuloy na umiral sa katahimikan ng aking silid, tila ba isang orasan na nagbibilang ng mga natitirang oras ng aking mga kaaway bago ang kanilang tuluyang pagbagsak. Sa loob ng isang madilim at mabahong motel sa Lawton, nanginginig si Dario sa takot sa bawat tulog ng sirena na dumadaan sa kalsada. Wala siyang pera gutom, ang kanyang tiyan at ang kanyang isip ay binalat ng takot sa pulisya at sa galit ni Renato. Subalit bago pa man niya maisip ang tumakas, bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Renato Alcantara kasama ang dalawang armadong lalaki. Inihagis ni Renato ang isang pekeng identification card sa ibabaw ng maruming kama. Bukas ng gabi ang Grand Gala ng Villarreal Land, ang malamig na utos ni Renato habang nakatingin kay Dario ng may pandidiri. Sasama ka sa akin gamit ang pekeng ID na yan. Kailangan mong pumasok sa VIP lounge ng ballroom at gamitin ang iyong biometric access upang aprubahan ang huling paglilipat ng pondo mula sa main terminal ng kumpanya. Kapag ginawa mo ito, ililipad kita patungong Singapore. Ngunit kapag tumanggi ka, ako mismo ang magbibigay sa iyo sa mga pulis ngayon din. Walang ibang pagpipilian si Dario kundi ang sumunod. Hindi niya alam na ang tunay na plano ni Renato ay gawin siyang tanging may sala sa digital paper trail ng pagnanakaw upang makatakas si Renato ng malinis. Sa kabilang dako sa loob ng aking malawak at marang, yang silid kasalukuyan kong isinusukat ang aking emerald green Filipiniana na gown. Ang kulay na ito ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito ay simbolo ng buhay ng aking muling pagkabuhay mula sa mga abo ng 15 taon ng pagtitiis at ng kapangyarihan ng pamilya Villarreal.
Habang inaayos ng sastre ang laylayan ng aking gown, pumasok si Leandro kasama ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad na may hawak na tungkod. Si Mang Jose ang lumang katiwala at personal na driver ng aking ama na matagal nang nawala matapos ang aksidente. Siya ang misteryosong tao na nagpadala sa akin ng duguang relos at ng mga babala sa aking telepono. Sa loob ng 15 taon, nagpanggap siyang ulyanin at retirado upang lihim na protektahan ang mga lumang file ng aking ama sa archives at bantayan ang bawat galaw ni Renato at Dario mula sa dilim. Inabot sa akin ni Mang Jose ang isang lumang talaarawan na isinulat mismo ng aking ama bago siya mamatay. Ang kanyang nanginginig na kamay ay humawak sa aking palad ng may matinding pagmamahal at pag-asa. Hinihintay ka na ng iyong ama, Ma'am Amihan, ang may panginginig. Ngunit, buong boses ng matanda habang may luha sa kanyang mga mata. Ipakita mo sa kanila ang tunay na lakas ng dugo ng mga Villarreal. Isakatuparan mo ang katarungan para sa iyong ama. Tumingin ako sa salamin pinagmamasdan ang aking sariling refleksyon. Ang marka ng maliit na hilom sa aking labi mula sa sampal ni Dario ay naroon pa rin. Subalit hindi na ito simbolo ng sakit. Ito ay isang paalala ng aking pinal na laban. Bukas matatapos ang lahat, ang mahinang bulong ko sa aking sarili habang hinahawakan ang dulo ng aking esmeraldang gown. Dumating ang gabi ng gala. Sa labas ng Maang, yang Shangri-La Fort sa Taguig, ang mga mamahaling sasakyan ng mga diplomat at negosyante ay nagsimula ng dumating. Sa mga madidilim na sulok ng talsada, ang mga van ng puli, siya at mga news crew ay nakaparada na ng walang ingay. Subalit, sa loob ng kumpol ng mga bisita nakapasok na si Dario gamit ang kanyang peking ID at sa loob ng kanyang bulsa, ay hawak niya ang isang nakatagong flash drive na may dalang panganib para sa aking kumpanya. Ang tahimik na pag-ikot ng mga asul na ilaw mula sa mga nakaparadang sasakyan ng pulisya sa dilim ay tila nagbabadya ng isang bagyo na malapit ng sumabog sa loob ng Marang, yang bulwagan. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Fort ay napupuno ng liwanag mula sa libu-libong kristal na chandelier habang ang mga mararangyang mesa ay okupado ng mga diplomat, kilalang negosyante at mga mamamahayag mula sa iba't ibang estasyon ng telebisyon. Ito ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Villarreal Land ang gabi na, binuo upang maging entablado ng aking pinal na paghatol. Sa ibabaw na entablado naglalakad si Renato Alcantara na may malawak at mayabang na ngiti kasama si Doña Brigida na nagpanggap na mayaman pa rin sa pamamagitan ng pagsuot ng mga hiram na alahas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Humawak si Renato sa mikropono, inihahanda ang kanyang sarili upang ihayag ang kanyang tagumpay sa harap ng buon mataas na lipunan ng Manila. Mga minamahal kong panauhin, ang mayabang na boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa ngalan ng yumaong tagapagtatag ng Villarreal Land at dahil sa kawalan ng kakayahan ng kanyang anak na mamuno buong pagmamalaki kong inihahayag ang aking sarili bilang bagong chairman ng board ng kumpanyang ito upang simulan ang isang bagong panahon ng Marang, yang pag-unlad. Subalit bago pa man makapagsimula ang pagpalakpak ng mga tao, ang malalaking pinto ng Grand Ballroom ay sabay na bumukas ng walang anunsyo. Pumasok ako sa loob ng bulwagan. Ang kulay esmeralda ng aking Filipiniana gown ay nagbigay ng isang pambihirang ningning na tila ba humigop sa lahat ng liwanag sa loob ng silid. Kasunod ko si Ate Leandro Sison at ang karamihan ng mga board of directors na matagal nang naniwala sa aking kakayahan. Ang tunog ng bawat pag-apak ng aking mataas na takong sa ibabaw ng pulang carpet ay tila bawat detak ng panahong nagbabadya ng aking huling tagumpay na nagpatahimik sa buong bulwagan sa loob ng isang saglit. Ang mga mamamahayag ay mabilis na inikot ang kanilang mga camera patungo sa aking direksyon. Ang sulod-sulod na nakasisilaw na puting liwanag mula sa mga flash ay pumuno sa paligid. Nakita ko si Doña Brigida na halos mahulog sa kanyang gininto, ang upuan sa tindi ng gulat habang ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Anong kalokohan ito ang sigaw ni Renato mula sa entablado ay napuno ng takot na sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng galit. Security palayasin ang mga taong ito ay isang pribadong pagtitipon ng kumpanya.
Subalit bago pa man makakilos ang mga security guard, humakbang si Leandro patungo sa gitna ng bulwagan. Kasunod ang 4 na opisyal ng pulis, siya na nakasuot ng kanilang formal na uniforme. Inilabas ni Leandro ang isang opisyal na dokumento mula sa Securities and Exchange Commission at ang court injunction. Ginoong Alcantara, ang matatag na boses ni Leandro ay narinig ng bawat tao sa bulwagan. Ayon sa opisyal na desisyon ng korte at ng Securities and Exchange Commission, si Chairman Amihan Villarreal ay may hawak na 67% ng mga voting shares ng Villarreal Land. Ikaw ay walang anumang legal na karapatan upang mag-utos sa loob ng kumpanyang ito o magpatalsik ng kahit sino sa gabing ito. Dahan-dahan akong umakyat sa mga hagdan patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay sinundan ng mga kamera. Nang makarating ako sa tapat ni Renato, tinitigan ko ang kanyang namumutlang mukha na ngayon ay pinapawisan na sa tindi ng takot. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang malamig at nanginginig na kamay ng walang kahirap-hirap. Humarap ako sa daan-daang mga panauhin at sa mga live streaming na kamera ng telebisyon. Binigyan ko si Renato ng isang banayad at malamig na ngiti bago muling tumingin sa screen sa aking likuran. Bago ko simula ng aking opisyal na talumpati bilang chairman, meron akong isang mahalagang ebidensya na gustong ipakita sa inyong lahat, ang aking banayad na saad sa mikropono. Bumukas ang napakalaking projector screen sa aking likuran, subalit hindi ito nagpakita ng mga plano ng kumpanya. Sa halip, nagsimulang mag-play ang isang audio recording na naglalaman ng boses ni Renato at Dario na malinaw na pinag-uusapan ang pagsasalsal ng aking pirma at kung paano nila pinutol ang preno ng sasakyan ng aking ama 15 taon na ang nakalilipas upang makuha ang kumpanya. Ang nakatatakot at ganap na katahimikan ay bumalot sa buong napakalaking ballroom. Habang ang bawat panauhin ay nakikinig sa krimen na matagal nang inilihim ng mga taong nakatayo sa entablado. Ang bawat salita mula sa audio recording na naglalaman ng pag-amin sa pagpatay sa aking ama at ang pagsasalsal ng mga pondo ay napanood ng live sa buong bansa. Nakatayo si Renato Alcantara sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay tuluyan ng nawalan ng kulay, habang ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay dahan-dahang lumapit sa kanya upang ilagay ang mga bakal na piring sa kanyang mga kamay sa harap ng daan-daang mga mamamahayag. Si Renato ay inilabas ng mga pulis mula sa bulwagan habang nakayuko ang kanyang karera at karangalan ay tuluyan ng natapos sa gabing ito. Subalit ang tunay na kasiyahan ay nagsimula ng hilahin ng mga security guard si Dario mula sa gilid ng VIP lounge kung saan sinubukan niyang isagawa ang huling paglilipat ng pondo gamit ang kanyang peking ID. Nang makita ni Dario ang mga pulis, tuluyan nang nawala ang kanyang tapang. Patakbo siyang lumapit sa entablado dahan-dahang lumuhod sa aking paanan, habang humahagulgol ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng aking esmeraldang gown. Amihan, patawarin mo ako. Ang umiiyak at nanginginig na boses ni Dario ay narinig ng buong bulwagan. Sila Renato ang nagpilit sa akin. Mahal kita, isipin mo ang 15 taon nating pagsasama? Iligtas mo ako mula sa mga pulis. Please. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayon sa ibabaw ng entablado. Walang galit sa aking mga mata kundi isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam na tila ba nakatingin ako sa isang dumi sa aking sapatos. Dahan-dahan kong hinila ang aking gown palayo sa kanyang maruruming kamay. Dario ang aking bana. Yad na boses ay umalingaw-ngaw sa mikropono. Hindi kita pinarurusahan. Pinapayagan ko lang ang batas na ibigay sa iyo ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Kinaladkad si Dario ng 2 opisyal ng pulis, siya habang patuloy siyang sumisigaw at nagmamakaawa. Sa gilid ng bulwagan, si Doña Brigida ay nagsimula ng magwala sa ibabaw ng pulang karpet habang hinahawakan siya ng mga babaeng pulis. Sa tindi ng kanyang pagpupumig, ang kanyang suot na kwintas na gawa sa peking diamante ay biglang naputol. At ang mga butil ng murang salamin ay nagkalat sa maruming sahig ng ballroom na naglantad sa tunay na kalagayan ng kanilang huwad na karangyaan. Sa labas ng hotel, hinarang din ng mga awtoridad si Isabel habang bitbit ang mga bag na naglalaman ng mga ninakaw na tseke at alahas na pagmamay-ari ko.
Ang kanyang pangarap na mamuhay sa luho ay tuluyan ng nagtapos sa loob ng isang madilim na sasakyan ng pulisya. Tumayo ako sa gitna ng entablado, habang ang buong board of directors at ang lahat ng mga panauhin ng mataas na lipunan ng Manila ay sabay-sabay na tumayo upang ibigay sa akin ang isang napakalakas at maingay na standing ovation. Lumipas ang 3 buwan. Kasalukuyan akong nakaupo sa aking bagong opisina sa pinakatuktok ng Villarreal Tower habang pinagmamasdan ang kagandahan ng skyline ng Makati mula sa aking malaking bintana. Pumasok si Leandro sa aking silid at inilapag ang isang unopen na sobre sa ibabaw ng aking lamesa. Ito ay may tatak ng pambansang bilangguan na ipinadala ni Dario Manansala sa aking pangalan. Tiningnan ko ang sobre sa loob ng isang saglit. Hindi ko na kailangan pang basahin ang kanyang mga sulat ng pagsisisi o pagmamakaawa dahil ang kanyang presensya ay tuluyan ng nabura sa aking buhay. Dahan-dahan kong ipinasok ang sobre sa loob ng electric paper shredder na katabi ng aking lamesa. Ang mahinang tunog ng mechanical na paggupit ng makina ay patuloy na umiral sa loob ng silid, habang ang bawat piraso ng kanyang sulat ay nadudurog sa 1,000 piraso na nagtatapos sa huling alaala ng kanyang pagtataksil. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nung gabi ng paghatol sa Grand Ballroom. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay ginto at lila sa kalangitan ng Makati habang nakatayo ako sa balkona ng lumang penthouse na minsan nang naging hawla ng aking mga pighati. Subalit sa araw na ito ang silid na dating nakasaksi sa aking mga luha at sa sampal ng pagtataksil ay tuluyan ng nabago. Ito na ngayon ang Villarreal Foundation for Abused Women, isang ligtas na silungan at pasilidad para sa mga kababaihang nagnanais na bawiin ang kanilang sariling karangalan mula sa karahasan. Ang mga pader na dating malamig ay napuno na ngayon ng mga maliliwanag na kulay, mga guhit ng pag-asa. At ang mahihinang tawanan ng mga bata at mga ina na aming tinutulungan upang magsimulang muli. Lumapit sa aking tabi si Ate Leandro Sison na may hawak na ulat ng aming foundation. Tumingin siya sa akin nang may malalim na paggalang bago dahan-dahang nagtanong, "Chairman Amihan, kung hindi po ninyo mamasamain, pinatawad na po ba ninyo si Dario at ang kanyang ina matapos silang mas entensyahan ng korte ang kanyang bana?" At natanong ay lumipad kasabay ng malamig na hangin ng hapon. Tumingin ako sa malawak na lungsod bago dahan-dahang sumagot. Pinatawad ko na ang aking sarili, Leandro. Pinatawad ko na ang aking sarili sa labin. 5 taon ng bulag na pag-asa sa pananahimik sa ngalan ng tungkulin at sa pagpapahintulot sa ibang tao na tapakan ng aking halaga. Ngunit ang pagpapatawad sa mga taong pumatay sa aking ama at sumira sa aking pagkatao, ipinapaubaya ko na yon sa batas at sa universo. Ang katarungan ay hindi galit, ito ay ang paglalagay lamang ng bawat tao sa kanilang tamang kalagayan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang pambihirang gaan sa aking dibdib. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagpapatawad sa mga hindi karapat-dapat. Ito ay nahanap ko sa pamamagitan ng pagbawi sa aking sariling buhay sa pagprotekta sa alaala ng aking ama at sa pagiging sandigan ng iba pang mga kababaihang nakaranas ng dilim. Walang pagmamadali sa aking puso para sa isang bagong pag-ibig. Si Leandro ay nanatiling aking pinakatiwalaang kasama at kaibigan, isang simbolo ng respeto at malusog na hangganan na matagal nang ipinagkait sa akin ng aking nakaraan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang malamig na hangin ng hapon na humaplos sa aking muka. Sa bawat babaeng kasalukuyang nakikinig sa aking kwento na natatakot na tumayo mula sa kanilang sariling mga hawla ng dusa, nais kong malaman ninyo na ang tunay na lakas ng isang babae ay wala sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit ng walang ingay. Ang tunay na lakas ay ang pag-alam sa iyong sariling hala, ang paggamit ng iyong talino upang lumaban, at ang lakas ng loob na sabihing sapat na. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata habang pinagmamasdan ang paglipad ng mga puting ibon patungo sa malayang kalawakan, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog na nag-iiwan sa akin na nakatayo ng buong malaya at hindi kailanman muling matatalo.